Ano po ba Good ninyong evening. pakiramdam, opo, na yung dating tumestigo laban sa inyo, ay tumetestigo naman laban sa administrasyong nagpakulong po sa inyo? Siyempre, magandang-maganda ang nararamdaman ko. Natutuwa ako na sa wakas ay sinapubliko na ni Mr. Kerwin Espinosa yung kanyang pagbawi ng mga naging testimonya niya sa akin nung humarap siya sa Senado noong 2016. Kasi dati ko na namang nalaman yan, Corina, na binawi na talaga niya yon yung mga sinabi niya, mga kasinungalingan laban sa akin doon sa mga kaso niya. Kasi meron din siyang mga kaso. Pero ngayon lang po na isa publiko at ngayon din po natin nalaman for the first time galing sa kanya na kung sino ang pumilit sa kanya para idawit ako. Malinaw po yung naging testimonya niya nung Biyernes. So natutuwa po ako na ito na naman parang ano na naman ito, patuloy o continuation ng aking vindication, ng aking redemption na pagkatapos na binasura yung 3 kaso, drug cases laban sa akin, ay meron na naman isa na nagdawit sa akin na binabawi. Katulad din ng mga nagtestigo sa akin noon sa mga drug cases ko. Yung mga believed inmates, yung mga PDL witnesses na ilan sa kanila binawi na yung ano nila, yung pagtestigo nila sa akin, at yung iba nag-indicate, nag-signify ng kanilang intention to also recant So, their false palagay po ba ninyo, testimony against me. Senadora, ito'y sapat na, alam ko pong nagagalak po kayo, ano po, pero sapat na po ba ito para hindi na po ninyo balikan hindi po ba perjury ang tawag po dyan kapag nagsinungaling under oath? At meron po ba kayong poder para magkaroon ng legal action laban sa mga nagdawit sa inyo sa illegal na droga? Opo, may basehan ho ang magiging mga kaso natin. At tinatrabaho na po yan ng aking mga abogado. Katunayan po, kahapon ay nakausap ko na naman ang aking legal team at pinaplano na para gawin na yung isa pang reklamo, isa pang complaint, this time laban kay former PNP chief and now Senator Bato de la Rosa. Dati na po nilang piniprepare din yung ibang kaso na laban, for example, kay former Secretary Aguirre, at maski na yung laban sa former President Rodrigo Duterte, kasi alam naman namin, malinaw para sa amin, wala kaming duda na siya talaga ang nasa likod ng mga pag-persecute sa akin, yung pag-imbento ng mga akusasyon laban sa akin. Kasama po ba si... karapatan. Yes, sir. Yes, ma'am. Kasama po ba si Kerwin Espinosa dito po sa kailangan managot sa una niyang naging testimonya? O pinapatawad na po ba ninyo siya na siya po yung nag-recant ngayon? Dati ko na po siyang pinatawad, matagal ko na po siyang pinatawad. Now, tungkol sa kung kakasuhan din siya, ay kasama ho yan sa pagiging assessment, ito pagiging desisyon o pagiging preparasyon ng aking mga abogado. Kasi syempre siya ang magiging testigo namin. Siya yung pangunahing testigo laban kay dating PNP Chief Bato doon sa pagpepwersa sa kanya para magsinungaling tungkol sa akin. Huling tanong na lamang po sa interview po namin ni Pinky kagabi kay Senador Bato de la Rosa. Tinanong po namin siya, ano po, sakaling may plano siyang hakbang laban kay Kerwin Espinosa, ang sabi po niya, sayang lang daw pong oras niya kasi kung magsasampa siya ng kaso laban kay Espinosa, mag-iiwan po ng isang katanungan, sino ba daw ang dapat mas paniwalaan, ang isang dating PNP chief at ngayon senador o isang self-confessed drug lord? Ano po ang inyong sagot dito? Alam mo, nakakatawa rin yung mga ganyang stance niya now Senator Bato de la Rosa. Sinasabi niya, wag paniwalaan yan kasi drug lord yan. Tunay daw na drug lord si Kerwin Espinosa. Pero balik ko sa kanya yung tanong. Nung pinisinta niyo siya noong 2016 sa Senado at na supposedly drug lord nga siya, bakit pinaniwalaan niyo o gusto niyong paniwalaan yung paniwalaan ng publiko yung mga sinasabi niya? Bakit ganon? Kapag laban sa akin ay credible daw. Pero kung hindi na laban sa akin, o kaya yung laban na sa kanila, kay Senator De La Rosa, hindi na credible. Sila yung gumagamit
nung mga supposed drug lords na yan. So, sa ngayon, hindi naman niya diretso na sinasagot yung naging pahayag o testimonya ni Kerwin Espinosa. Ang sinasabi lang niya ay susuntukin daw niya kung makita si Kerwin Espinosa. Pero yung mismong kasagutan dun sa kwento ni Kerwin Espinosa, hindi naman niya sinasabi, hindi naman niya hinaharap. Okay, So maraming ano ba talaga? Salamat po. Opo. At tapusin po ninyo yung inyo pong sinasabi. You were about to say something. Yun na nga, kasi kanino daw maniniwala? Sa isang drug lord o siya? Pero bakit pinisenta siya dati noong 2016? Ngayon sasabihin niya hindi siya credible, nagsisinungaling siya. So, nakita naman siguro ng mga tao nung hearing na yung napaka-plausible at napaka-credible Okay. nung naging kwento ni Kerwin Espinosa. Maraming salamat po sa inyo, dating Senadora Laila De Lima.